2:12 to 16. Reading from verse 12. Ang mga hintil ay walang kautusan ni Moses. So meaning they were not given the Ten Commandments. Wala sila niyan. Walang mga batas. Hindi nagsalita ang Diyos sa kanila sa panahon na ito. Sila ay nagkasala at paparusahan ng hindi batay sa kautusan. Ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito, ang siyang pinawawalang sala ng Diyos. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan ito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito ay nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso. Ang panuntunan ng kautusan, pinapatunayan din ito ng kanilang budhi o konsensya. Sapagkat kung minsan sila ay sinusumbatan nito at kung minsan naman sila ay ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Ayon sa magandang balitang aking ipinangaral, gayon ang mangyayari sa araw na ang mga lihim na mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang salita ng Panginoon. Kahit po'y manalangin, hingin po natin ang gabay ng Diyos sa ating pagkinig ng kanyang mga salita. Dakilang Diyos, patuloy po namin hinihiling sa inyo ang pagbigay ng karunungan sa aming mga puso, sa aming mga isip, at ang hayaan mo na kami ay makasunod sa bisa at lakas ng kapangyarihan ng banal ng Espiritu na siyang kumikilos sa aming mga puso at buhay. Kaya ang mga bagay na mapapakinggan namin ay magbunsod ito ng isang malalim na pananampalataya, pananalig at pagsunod sa iyong mga utos. Maraming pong salamat sa inyo po namin lahat ibinabalik na may papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay po ba tayo? Now, tulad ng sinasabi ko, Romans chapter 10, na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. So, ibig sabihin, yung pananampalataya kaloob sa atin ng ating Panginoon, ay binibigyan niya rin tayo ng isang uri ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon upang makapakinig ng salita ng Diyos. Na hindi lamang makapakinig, kundi meron tayong kahandaan sa buhay natin na maisagawa ito. Kapag nababatid natin, malinaw sa Biblia ang sinasabi na hindi ang mga nakikinig ang nadya-justify, kundi yung mga nakikinig at isinasagawa ang kautusan, ang ninanais ng Diyos para sa atin. Now, ang sa ating binasang teksto, sa proseso ng isang pagdidisiplina sa simbahan or church discipline, ang unang iniisip at ginagawa ng mga pastor or ng mga elder kapag mayroong isang miyembro na nagkakasala ay kanila unang iniisip anong offense ang ginawa nito. Anong kasalanan ang ginawa nito. So first things first is to identify what kind of sin o anong sin ito. Kasi there are things sa buhay sa mundong ito that sometimes we judge people, pero hindi naman pala pinagbabawal ng Biblia yung kanyang ginagawa. Let's say, lagi na lang nakasimangot si sister o si brother. So wala naman sinasabi sa Bible na ang pagsimangot at pagwalang kibo ay kasalanan. Meron ba? Wala. So, ang mga bagay na ito, hindi mo pwedeng hatulan ng isang tao just because siya ay nakasimangot o siya ay merong mga gesture na hindi mo gusto. So, sa madaling salita, ang laging dapat natin when we want to identify a certain sin, titignan mo sa Bible, ano ba ang mga bagay na kasalanan na ipinagbabawal ng Bible? Okay? So, yun yung mga unang ina-identify ng isang elder kapag mayroong nagkakasalang miyembro.
Now, tulad din ito ng mga krimen na nagaganap sa ating society. Kapag mayroong isang krimen, ito ay isinusumbong sa prosecutor, sa piskalya. Now, itong piskalya, ang trabaho nito ay nag-i-investigate siya, inaalam niya kung anong crime yung nakumit ng tao. No, kanya may isang krimen na nangyari sa isang lugar at mayroong naghabla sa barangay muna at susunod dito ay ang paglatag nito sa piskalya o sa prosecutor. Now, kapag nakuha na ng prosecutor ang ilang mga ebidensya at ang ilang mga bagay na in-investigate niya regarding a certain crime, saka pa lamang nila ito ipapasa sa judge. At ang judge ngayon ang magde-decide kung may probable cause yung isang ginawang krimen. Now, bakit ko sinasabi ang mga bagay nito? Sapagkat ito ay sinasabi sa ating teksto. Okay? Na ang sinasabi, a certain law is needed in order to put a person in jail. Meron sa mundong ito, meron tinatawag na Latin maxim. No? Legal maxim. Ito yung mga kataga na kung saan nagbibigay ng isang prinsipyo patungkol sa mga batas. Ito yung tinatawag na nullium crimen sine lege. Nang ibig sabihin nito, kung walang crime, kung walang batas na nagpaparusa, walang crime. So, kailangan ng batas para maparusahan ka. Doon sa ating binasa kanina, napakalaki nung binanggit ni Pablo dito na ang mga tao noong araw, bago pa ibigay ang batas, ay may kasalanan na. Diba? Sabi niya, binigay ang batas sa panahon ni Moses. That was 2,500 years after Edom. Pero makita natin, sinasabi ng Biblia, bago pa ibigay ang batas, ang tao ay makasalanan na at sila ay patay dahil sa kasalanan. Therefore, makikita natin dito ang isang idea na kung saan sinasabi rin ng Biblia, when there is no law, there is no punishment. Kung ito ay totoo, why is it na even before Moses, ang tao ay being punished because of sin? So, ibig sabihin, before the law, ay meron ng batas. At yun ang binabanggit ito ng Biblia, which is the law of conscience. Now, our text leads us to think how God will judge those people who did not receive the law of God. Ang mga Gentiles, referring sa Bible. Ang Diyos ay nangusap lamang sa mga Hudyo, sa Israelita. But He never spoke to any person outside of the Jew. No? Ibinigay sa kanila ang oracles na hindi binigay sa mga Gentiles. In verse 12, sinabi dito, for all have sinned without the law. Ang lahat ng tao ay nagkasala kahit wala yung batas. For all who have sinned without the law will also perish without the law. Pero makita natin, yung sinabi natin, kung walang batas, walang pagpaparusa. Pero yung case dito, sinasabi ng Bible, bago pa ang batas, ang tao ay makasalanan na. So therefore, before the law, there is already a law. No? Kasi kung walang batas, di ba lang magpaparusa? And the text tells us that even they do not have the law, yet they will still perish. Okay? In order to understand this, let us go back to the Bible account on that issue of sin. Mula pa sa simula, God created man in the image and likeness of God. Therefore, means that Adam and Eve were in this state of perfect holiness and righteousness. And they are not, of course, they are not God, they are not angels, but a living being, perfectly made by God to serve Him. So the purpose of God in creation is for men to serve God, and that is doing good works. Diba sabi, we are created by God to do good works. So dapat sa Adam, and good works is actually an obedience to God. Obedience to His command. Kaya anything that we do, disobeying God, is a bad work. Okay?
So, God made a covenant in the garden with Adam, according to Hosea chapter 6, verse 7, I think. Okay. The name Adam means ground, earth, or soil. As sinabi ng Diyos kay Adam, you may eat any fruit bearing in the garden. That includes the tree of life. Okay? Pero sabi niya, wag lang yung the tree of the knowledge between good and evil. Sabi ng Bible, doon sa gitna ng Eden, merong dalawang puno. So, hindi pinagbawal ang pagkain ng tree of life. Ang pinagbabawal, the tree of the knowledge between good and evil. Not necessarily yung tree na ito ay bad because that is part of God's creation. Walang nilikha ang Diyos na masama. So, ang tree of the knowledge between good and evil is not a bad tree, but it's a good tree. Kaya lang, kahit good tree siya, pinagbawal siya ng Panginoon for a time. Kasi may mga ganun talaga no? Na hindi naman masama, pero kung iyan ay ginawa mo, ginamit mo, or for a long time, in a wrong time, mali. Magkakasala ka, just like, example yan. Kung ako ay may anak, at ako may sasakyan, ang tagapagmana ko ay ang anak ko. Siyempre, kung anak ko ay 3 years old, kahit ako ang nagmamayari ng sasakyan, hindi niya pa pwedeng gamitin yon kapag siya ay 3 taong gulang lamang. Kinakailangan niya a certain time para magamit yung pagmamayari ng kanyang ama. The same as with the tree of the knowledge between good and evil. It is a good tree, it's not a bad tree. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong kainin yan, for the moment you eat of it, you will surely die. And Adam disobeyed God. Okay? Disobeyed niya ang Diyos, and God said, and after that, when he disobeyed God, he transgressed. Adam transgressed the covenant that God made in the garden. Sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. So, yung transgression ni Adam is a transgression of the covenant. May pakikipag-usap. Iba yung transgression natin sa transgression ni Adam. Adam transgressed the covenant. Tayo, nagkakasala tayo because we are transgressing also, in a sense, the law of God. Okay? Kaya lang, I want to remind you, tayo ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. No? Maging klaro sa atin yan, hindi ka nagkasala, kaya ka naging makasalanan. Ipinanganak tayo, as David said in Psalms 51 verse 5, nasa tiyan pa lang ng kanyang ina, siya ay tumalikod na. Makasalanan ng tao nung ito ay iniluwal ng kanyang ina. So the wages of sin is death. And the account of Genesis, we can see, it begins with creation and life. But Genesis, it ends with punishment, judgment, and death. Okay? Now, tulad ng sinabi ko, from Adam to Moses, 2,500 years. And that is also with the giving of the law in Sinai. We can see that death already reigning without the law. Bago pa ibigay yung batas na magpaparusa, ang tao ay makasalanan na, therefore they are dead. Therefore, just as sin, sabi ng Romans 5:12 to 14, just as sin, ang kasalanan came into the world sa pamamagitan ng isang tao. Paano pumasok ang kasalanan? Sa pamamagitan ng isang tao. Sino ang nire-refer doon? Si Adam. So, si Adam nagkasala at ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Ito ang tinatawag na yung kasalanan ni Adam, original sin. Yung kanyang kasalanan ay naging hereditary sin. Minana ng lahat. Yun yung inimpute ng Diyos ang kasalanan ni Adam sa lahat ng sangkatauhan. Hindi nalilipat ang kasalanan through sexual intercourse by mother and the father. Hindi yung nung nagkaroon sila ng union para magkaroon ng anak, ay nalipat yung kasalanan niya through union of sex. No? Hindi ganon. Kundi, ang
laging tatandaan natin kapag merong nanganak, yung anak ngayon ay created by God. Yung kaluluwa ay inilalagay ng Diyos sa bata. Hindi nakakapag-create ng kaluluwa ang nanay at tatay kapag nagkaroon sila ng sexual union. Hindi napapasa yung kaluluwa. Ang kaluluwa is a direct creation of God. Kaya kapag nagkaroon ng pagtatalik ang nanay at tatay, yung nagiging anak nila, naglalagay ang Diyos ng kaluluwa mismo doon. Kaya nga lang, dahil sa sin ni Adam, ini-impute ng Diyos yung kasalanan ni Adam doon sa bata. Kaya yung bata ngayon ipinanganak na makasalanan because of imputation. No? Kaya nga rin tayo, yung righteousness ni Jesus Christ, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil in-impute din ng Diyos yung ginawa, yung righteousness ni Christ sa atin na mga nanalig sa Kanya. Dapat maging malinaw yun. Kaya ang tao, pinanganak na makasalanan, at eventually, gagawa ng kasalanan. Tingnan niyo ang bata. Lumaki sa inyong pamilya. Pero hindi mo kailangan turuang magmura. Natututong magmura. Hindi mo kailangan turuang magsinungaling. Natututong magsinungaling. Hindi mo kailangan turuang gumawa ng masama, kundi gumagawa ng masama. Dahil natural sa isang bata, sa isang tao, ang magkasala dahil imputed ang sin ni Adam sa kanya. Kaya pag nagkaanak tayo, makikita mo yung depravity, yung kasalanan, yung lalim ng kasalanan doon sa anak mo. Na makikita mo siya lumalaki hanggang pagtanda, labas na labas sa kanyang kasalanan. Kaya mapapansin mo yung anak mo, nagsisinungaling, maraming ginagawa ganito, maraming katwiran na hindi ayos sa gusto ng Panginoon. Dahil siya ay ipinanganak ng kasalanan. Okay? And then through sin, sabi ng Romans 5:12-14. And so that spread to all men because of sin. So verse 13, and take note with this. For sin indeed was in the world before the law was given. Bago pa ibigay ang batas, ang tao ay makasalanan na. Pero sinabi niya, but sin is not counted. Ang kasalanan ay hindi counted when there is no law. Kung walang batas, yun yung sinasabi ko kanina. No? Yung kung walang batas na nagpaparusa, walang krimen o kasalanan na ipapanish when there is no law. Kaya yun ang malinaw na sinasabi ng Bible dito. Sin is not counted when there is no law. Pero sa verse 14, yet death reigned from Adam to Moses. So ang sinasabi dito, ang kasalanan ay naghari na mula kay Adam hanggang kay Moses bago ibigay ang law. Hindi contradicting to, ha? Sabi niya, kung walang batas, walang pagpaparusa. Pero merong kasalanan, so merong covenant, merong batas na nalabag ang tao even before the giving of the law. Dito na pumapasok yung idea ni Paul at ng Biblia on that idea of the law of conscience. Okay? And now, for my second point, how conscience works. So, ibig sabihin, ang Hudyo, madali nilang ma-determine what is right and wrong because they have the law. They have the oracle. Binigay sa kanila ang moral law, the Torah, the Ten Commandments. Kaya titingnan lang nila, basahin lang nila yung utos ng Diyos, ay mali yung ginawa ko. Pero ang problema, yung mga Gentiles, wala silang pagpaparisan. Paano mo malalaman ang mali at tama kung wala naman tayong kasulatan? Katulad na lang ng konstitusyon ng Pilipinas o ang mga batas na pinahihiro sa atin. Pag ang batas ay nagsabi na mali ito, dapat huwag mong gawin. No? Ganyan ang batas natin. May mga batas na ginawa ang tao na kung wala ang batas ay hindi ka magkakasala. Katulad na lamang ng nangyari sa pumunta ka ng Manila at nakalagay doon na bawal tumawid dito.
Pag tumawid ka, magkakasala ka ba? Magkakasala ka pag tumawid ka, pag may nakalagay na bawal tumawid dito. Magkakasala ka? Yes. Kasi may batas na nagbabawal. Tanggalin mo yon. Tanggalin mo yung bawal tumawid dito. Walang nakalagay. Pag tumawid ka ba doon, magkakasala ka? Hindi. Kasi walang batas na nagbabawal. So, pag walang batas na nagbabawal, pwede kang tumawid. Dahil hindi bawal. Dito ang problema, bago ibigay yung batas, ang tao may kasalanan na. So therefore, may batas. At ano yung batas na tinutukoy doon? Yung batas ng konsensya. Before the giving of the written code, merong unwritten code, which is the law of consent. Kaya mahalaga dito yung aral ng law of liberty. So, the liberty of conscience. So, konsensya, sabi ni Thomas Aquinas, conscience is the act of applying our general natural knowledge of good and evil to what we do or might do. So in order to know what is good action or bad one needs to understand at a general or universal level how things are naturally ordered by God. Explain ko na lang. Sabi niya Aquinas, merong natural law. Ang natural law is something na likas sa atin. Why? Because we are all created in God's image. Nung create tayo ng God, we have this image of God, we know what is right, what is wrong. Kahit nung nagkasalang tao, meron pa rin tinatawag glimpse of light of nature. Kaya nga itong dahilan, kahit yung mga tao nung sinauna, no, yung mga taga-bundok, pag nagnanakaw sila, tumatago sila. Bakit kayo tumatago? Wala namang sa bundok nagsasabing, wala namang nakalagay dyan, bawal magnakaw. Pero bakit yung mga tao ito na hindi naman yung alam ng batas na bawal magnakaw, pero pag nagnanakaw sila, tumatago sila, natatakot baka mahuli. Kasi alam ng konsensya nila, masama yun. Alam nila masama yun. O ang tao pag nagsinungaling, may nagsabi ba sa kanila na may batas yan, bawal magsinungaling? Pero pag ang tao nagsisinungaling, alam niya sa kanyang sarili, masama yun. Dahil sinasabi ng kanyang konsensya. Now, ito ang pinakamahirap sa lahat dahil sa depravity ng tao. Meron tinatawag na seared conscience. S-E-A-R-E-D. Seared conscience. Ang seared conscience, ito ay yung puso, ang konsensya ay nabalot na ng kasalanan. At ang ginagawa nito, dinajustify niya yung kasalanan kung kaya ang kanyang konsensya ay hindi na siya binabother. Wala nang bothering of conscience. Masama, delikado yun. No? The moment na ang ating puso binalot na ng kasinungalingan, deception sa buhay nito, kahit ang kasalanan, dinajustify natin. Sinasabi natin, ganito naman yan naintindihan ako ng Panginoon. So, mali yun. So, yung shared conscience na yan, ito yung sarado ng puso. Kaya, ginajustify niya ang mga bagay nito. So, ang Bible nagsasabi na sa Biblia about God, yung isang light nito, na ang tao, ang lahat ng tao, they know the existence of God. Pero sabi ng Romans chapter 1, but they did not worship God as Creator. They did not worship Him. Instead, gumawa sila ng mga ribulto na mukhang tao, mukhang hayop, at yun ang sinasamba nila instead of the Creator. Dito nagsimula yung alam nila sa kanilang sarili na mali yun. Ang isang bagay. Pero ginagawa nila yon at yung konsensya nila, alam nila sa kanyang sarili that this is wrong. Okay? Now, ang salitang conscience ay meron sa New Testament, pero wala sa Old Testament. Walang translation ang salitang conscience sa Old Testament. Ayon sa ilang mga theologians, ang reason, dahil mga Hudyo sila. They work communally.
hindi individually. So, ano ibig sabihin nun? They work as a community. At bilang community, meron silang 10 commandments na nagtuturo sa kanila what is wrong, what is right. That's why, in that reason, walang naisulat sa Old Testament anything about conscience. Sa New Testament, meron. Because it includes the Gentiles. Ang mga hintil, they don't have the law, but they have the law of conscience. Kaya sabi ni Paul dito, ang mga may batas ay hahatulan ayon sa batas, sapagkat may written law. Pero kung walang batas, hahatulan sila ayon sa kanilang konsensya. At darating ang panahon, ang Diyos ay hahatol sa lahat ng tao, Hudyo o hintil, hindi wala siyang favoritism. Lahat hahatulan ayon sa kanilang mga sekreto, ang sabi doon, or ayon sa kanilang mga ginawa. Okay? Isa sa mga tinignan ko patungkol sa konsensya ay yung writing sa mga sagasquestions.com. Sabi niya, ang konsensya raw ay binubuo ng mga tatlong prinsipyo o idea. Una, ang konsensya ay binigay ng Diyos for human beings to exercise self-evaluation. Kaya may conscience tayo, bi-evaluate tayo. Teka muna, ako'y nagkakasala. Teka muna, mukhang hindi na maganda ito. Ini-evaluate mo ang sarili mo to your conscience. Mali ata ito. Okay? Pangalawa, sa New Testament, the conscience as a witness to something. Ang mga Gentiles, sabi ng Romans 2:14-15, ang mga Gentiles, they have conscience that bear witness. Ang konsensya nila ang magbe-bear witness to the presence of the law of God written on their hearts, even though they did not have the Mosaic law. Okay? Yung kanilang konsensya, yung written law in the hearts, ang magwi-witness sa kanila when the day comes. Ikatlo, ang conscience ay servant of the individual value system. Kaya napakahalaga yung konsensya. If you have the Spirit of God, no, yung Word of God na ito ang mag-work sa conscience. Pero kapag wala yung Word of God, yung image ng God na nasa tao ang mag-work sa tao sa kanyang conscience at ang magsasabi sa kanya, mali ito ang tama. Sa konsensya ng gagaling yan. Okay? Sabi dito ni Martin Luther, unless I am convinced by the testimony of the Scriptures or by the clear reason. Sabi niya, for I do not trust either in the Pope or in the councils alone, since it is well known that they have often erred, nagkakamali sila and contradicted themselves. I am bound by the Scriptures I have quoted, and my conscience is captive by the Word of God. I cannot and will not retract anything since it is neither slave nor right to go against conscience. Sabi niya, hindi maganda na tayo ay lumaban sa ating konsensya. Sabi niya, yung konsensya niya, of course, fallible yan, nagkakamali ang conscience, depende nga kung ano yung moral value system mo. Pero sabi niya, ang kanyang conscience is captive by the Word of God. Sabihin, puno ng salita ng Diyos ang kanyang konsensya, at anything that is against his conscience, he will not accept it unless ma-improve sa kanya scripturally and in right logic. Pero kung hindi ma-improve sa kanya, well, I cannot go against my conscience. I cannot retract my faith. Yun ang sinabi ni Martin Luther. Kaya napakahalaga nito ang ilang mga kaisipan. The law is written in man's heart. May batas na isinulat ang Diyos sa puso natin. Ang konsensya natin ang nag-bear witness patungkol kung sino tayo sa darating na araw sa harapan ng Diyos. At ang conscience ang nagbibigay ng conflicting thoughts. Naglalaban ang isip dahil sa konsensya. Sabi ng Bible, whether that conscience will excuse you or accuse you. Excuse or accuse. So ano ibig sabihin ng conscience i-excuse ka?
Kung yung iyong konsensya ay nagtuturo sa iyo na gumawa ng tama na naayon sa salita ng Diyos, and you obey that kahit walang written law, excuse ka. Pero kung ang iyong konsensya nagsasabi sa iyo na huwag gawin ito, pero ginagawa mo, yung konsensya mo will accuse you of the sin. Kaya in that reason, one day, even the Gentiles who do not have the law, and the Jew who has the law, all of them, both of them, ay haharap sa hukuman ni Kristo, and they will be judged according to their works. And the conscience will bear witness. No? Yung conscience kasi may itatago mo yan eh. Pero in front of God one day, yung conscience mo na yan ay hindi kailanman na itatago sa ating Panginoon, and God will judge us according to our works. Now, sabi ko na last Sunday, no, yung patungkol sa works, salvation and works. Now, remember that we are saved only by grace through faith in Christ, not by works. But mahalaga ang factors ng works in a sense of our true faith. Okay? Sapagkat ang totoong pananampalataya ay laging may kaakibat na gawa. Kung walang gawa na nagre-resulta sa isang taong nananampalataya, then his faith is not true, then therefore he is not saved. Huwag kayong malito. Salvation is by grace through faith in Christ alone. It is not of works so that no one will boast. Pero ang function ng good works, a person who is in Christ, the Holy Spirit working in him, at nag-work yung conscience, sinasabi ng Holy Spirit, that's wrong. Huwag mong isa-suppress pag sinasabi that's wrong because it is a written law. Pag sinuppress mo yan, baka magkaroon ka ng shared conscience na gagawin mo ang kasalanan at i-justify mo na naintindihan naman ako ng Panginoon. Or, in the end, sasabihin mo, hindi naman kasalanan to. Pero alam mo, in the real law, kasalanan yun. Kaya doon sa konsensya, kikilos ang salita ng Diyos na siyang babalot dito at ang Holy Spirit ang mag-work sa atin to obey the Word of God. Ang mga Hudyo ay hahatulan na naayon sa written law. At ang mga Hintil ay hahatulan na ayon sa batas ng konsensya. Ngunit dapat nating maunawaan na kahit ganito ang kaligtasan ay nasa pananampalataya lamang kay Kristo. Hintil man o Hudyo, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kung kaya ang tao ay hindi makakapagkatwiran na hindi niya alam ang kautusan ng Diyos. Ito ang dahilan kahit ang tao ay hindi alam ang batas ng pagnanakaw, siya ay tumatago na walang nakakita dahil alam niyang masama ito. Ang pagsisinungaling, alam din ng tao na masama ito kahit hindi niya alam ang batas ng Diyos dito. At sila ay hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Now, ang salvation is by faith alone, but true faith comes with a package. Okay? Yan sabihin mo, ako may pananampalataya at ang pananampalataya ko ay totoo. Sinabi ni James, show me your faith by doing good. Okay? Sabi mo, may pananampalataya ako. May pananampalataya ko. Pero sabi niya, ipakita mo yung pananampalataya mo sa paggawa ng mabuti. Now, ang paggawa ng mabuti rito referring to the obedience of the words of God. Obedience sa kanyang will. Yan yung good works. Hindi yan yung good works na nagpakain ka ng mga bata dyan, nabigay ka ng mga kundi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. That's the good works that God counted. Okay? Therefore, faith is not an empty word. True faith justifies by its own action. Therefore, true faith constitutes an obedience to the gospel. Through the gospel, God called us to repent.
Because Jesus died for us. He died for our sin. So kung ang gospel nagsasabi that we repent of our sin, and you believe, naniniwala ka na kailangan ako'y magsisi sa kasalanan, you believe, that is your faith. Pero yung repentance mo, dapat merong good works, that may result in a good works. Ano yung good works na magre-result sa repentance? Turning away from sin and turn to God. That is the perfect repentance. Pero kung sinasabing may faith ka, but you are not turning away from sin, if you are not turning away from sin, you are not turning to God. Because turning to God is turning away from sin and believe in the Lord Jesus Christ that He saved you from sin. Sinabi ni Paul, if Jesus died for us, we also died with Him. That's our faith. Kung si Jesus ay namatay sa atin, kasama tayong namatay sa Kanya. When Christ risen from the dead, and we also rose from the deadness of life, we are dead and now alive. In this season, when the final judgment comes, Jesus Christ will judge men according to their works. It is not because we are saved by works. Our salvation is by faith that produces good works. Okay? Ang kaligtasan natin ay sa pananampalataya na nagpo-produce ng good works. Kaya kung ang pananampalataya mo is not a good work producer, kini-question dito, anong klaseng faith meron ka? Remember sa Bible, merong sinabi na parable of the sower. May nagtanim sa dawagan. No? Madaling tumubo na ito. Naging masaya siya for a while. Pero dahil sa mga matitinding pagsubok, nawala din siya. Yung faith niya ay temporary, but not eternal. Meron namang faith na nahasik sa may batuhan. Pero dumaan ang matinding pagsubok din. Dumaan ang ibon. Tinuka. Nawala. Yung faith na yon is temporary. Pero merong totoong pananampalataya doon. Anong pananampalataya yon? Yung itinanim sa matabang lupa. Anong nangyari doon sa matabang lupa na nilagyan ng salita ng Diyos? Ito ay namunga. Tumubo. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay pananampalatayang namumunga at tumutubo. Ito ay pananampalatayang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Our salvation is by faith that produces good works. Good works is equated to the obedience of His will. No one is saved then not following Jesus. The very fruit of our salvation is a turning away from sin and turning to God. We cannot separate faith and good works. Good works is an act of faith. Okay? The very essence of faith in the gospel is to act through the gospel. When the gospel tells us that Jesus died for us, then we believe that He died for us. When the gospel calls us to repent, then we repent. Repentance is a change of heart, an act of turning away from sin. Remember, in the final day, the scripture said God will judge according to man's work, because through faith comes with obedience to the will of God. Kaya nga ang kahatulan ay nasa gawa ng tao. Not that you are saved by good works, but that your faith requires a necessary consequence of doing good. Okay? Naintindihan natin, no? Ang malinaw doon, hindi ka maliligtas sa good works. Pero yung good works mo, mag-justify kung totoo ang faith mo. Ang nakapagligtas yung totoong faith.
Dahil makikita mo kung totoo ang faith mo kung nagbubunga ito ng pagsunod sa Diyos. Mahalaga ang work ng conscience. Yan yung babalik tayo sa konsensya because there is a law of conscience. Sabihin natin, hindi ko naman alam yan na. Kaya sabi ni Martin Luther, he's right. I cannot go against my conscience, for it is not right or safe. To go against your conscience is a sin. Sabi ng Bible, sabi ng banal na kasulatan, if you go against your faith, if it is not of faith, you are sinning. So kung may ginagawa ka, hindi yan yung naayon sa pananampalataya, you sin. Kakasala ka. Yan yung sinasabi ng mga reformers na doktrina ng law of liberty, the law of conscience. Dapat hindi ka mag-go against your conscience. Particularly when we say, my heart is captive by the Word of God. Now, kung alam mo ang salita ng Diyos, then you go against your conscience because you know what is right, then you're sinning. Sample. Makita mo yan eh. Noong araw, tayo ay praise and worship. Marami sa inyo naabutan pa yan, praise and worship. At meron kami kabataan noon na nag-lead ng worship at siya ay babae. Magaling sana. Pero nalaman niya yung doktrina na hindi pwedeng mag-lead ng worship ang babae. Naka-reserve lamang ito for men and for ministers. Ngayon kahit sabihin ko sa kanya, sabi ko, mag-lead ka ng worship. Hindi niya dapat ako sundin because according to her conscience, it is not right to go against her conscience or else she's sinning. Pag may iuutos ako, which is unbiblical, hindi ka dapat sumunod because that's against your conscience. Though you still respect your pastor. Hindi naman yun, Pastor, ano ka? Wala akong problema ka, bakit mo ako pinaawit? Hindi ganon. You can still respect your pastor and yet, you're not obeying. Respect and yet not obeying. Sabihin mo lang, Pastor, kasi napakalaman ko sa Bible, hindi pala kami pwedeng mag-lead ng worship ng mga babae. And worship is only for the minister to lead his congregation in the worship. That is biblical. So pag sinunod kahit itusan ko siya, pwede niya akong hindi sundin because that is against faith. And anything that is not of faith is a sin. Ito rin ang dahilan, let's say, according to our faith, in worship, sa pagsamba sa ating Panginoon, you only do what is being commanded by God. Dahil kung may gagawin ka, which is not commanded by God, then you are sinning because that is not according to faith. Kaya, nawala ang ating mga instruments in worship because that is not something commanded by God to do in worship. Kaya wala tayong drums, walang gitara, wala na rin tayong mga disco light. Joyce, lalo yan, sila yung mga kabataan nun. Yung mga disco lights yan. Kasi hindi naman pala kailangan yan in worship. It cannot add to our holiness. Worship is something that we only obey the will of God. Yung mga bagay na yan, it will not add anything to our worship. It actually destroys our worship because emotionalism destroys worship. Kung hindi naman pala yung pinabuhutos ng Diyos sa atin, so why we should do it? Kaya nga, yan yung sinasabi natin. Pag yan sinabi ng konsensya mo, sabi ng banal na kasulatan, bawal yan. So therefore, you will not do it. Bawal yan. You will not do it.
Because the moment na sinasabi ng konsensya mo na bawal, pero ginagawa mo pa rin, darating ang panahon, haharap ka sa hukuman ni Kristo ayon sa mga bagay na iyong ginawa sapagkat ang konsensya ang siyang mag-witness sa harapan ng Diyos. Na one day, one time, in your life, sinabi ng konsensya mo, masama yan, bawal yan, and yet, ginawa mo yan. Anything that is not of faith is a sin. So in the final day, the scripture said God will judge according to man's word. I believe said that. Ano ni James? Therefore, put away all filthiness. Sabi niya, ito, sabi niya sa mga Kristyano, tanggalin niyo na yung kasamaan. Tanggalin niyo na yung mga filthiness, karumihan. Yung wickedness, tanggalin niyo na yan. At tanggapin niyo yung kababaan ng kalooban. Okay? Na inilagay ng salita ng Diyos. Tingnan niyo yan, James 1:21. Ang ganda nito. Sabi niya, put off. Tanggalin niyo kasamaan. Ilagay niyo ngayon sa inyong puso ang kababaan na inilagay ng salita ng Diyos sa atin, which is able to save your soul. Pag pinalaki mo yung mensahe na yan, ano yung magliligtas ng iyong kaluluwa, sabi dito? In that sense, no, there's an implication of following the will of God. In some sense, good work. Ano yung good work dito? Tanggalin ang kasamaan, ilagay sa ating mga puso ang kababaan ng kalooban na inilagay sa atin, implanted ng Word of God, which is able to save you. Now, hindi yung words ang mag-save you, pero kung masusunod mo ito ay naglalarawan ng iyong totoong pananampalataya. Now, ito, verse 22. Sabi niya, remember, but be doers of the word, and not hearers only. Yung sabi, ang pananampalataya nasa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero sabi niya, huwag ka lang makinig. But be doers of the word. Deceive people, listen, and not following. Sabi dito, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word, kung meron man na nakikinig ng salita ng Diyos, and not a doer, he is like a man looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away at once, forget what he was like. Deceived people also hears God's words, but without doing it. They thought they are Christians, but their conscience is seared, and the work of conscience is a conflicting thought. Receive the word by putting away sins, which is able to save your soul. Binanggit niya dito yung mirroring. Pag pumupunta ka sa salamin, titingnan mo yung mukha mo. Kung hindi maayos, aayusin mo. Kung may marumi, tatanggalin mo. That's the purpose of the mirror. Pero kung nagharap ka sa mirror, at nakita mong may marumi, then umalis ka doon na wala kang ginawa, you defeat the purpose. The Word of God is like a mirror. Pag nakita natin, nilarawan sa atin ang salita ng Diyos, pag sinabi niya, put away all malice, put away all filthiness, dapat tanggalin natin kung meron man tayo sa buhay natin and put on Jesus Christ. Sabi sa James 2:14, ito pa dinagdag niya. Anong makabubuti mga kapatid? Kung ang isang tao, sasabihin niya siya may pananampalataya, pero wala naman siyang good works. Sabi niya, sa verse 14, chapter 2. Ang pananampalataya ba na yan ay makapagliligtas? Sa verse 15, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and the one of you says to them, go in peace, be warm and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith in itself, if it does not have works, is dead.
lang. I love God. Then kung sasabihin mo, ang faith mo, you love God, ano ang dapat nakikita sa iyo as an expression of loving God? Sa tingin niyo? Work ng conscience. If a person says, I love God, ano ang makikita sa iyo? Ano ang gagawin mo as an expression of your loving God? Pag walang nakitang expression of loving God, ibig sabihin yung salitang I love God, hindi totoo. Kapag ang isang taong nagsasabing I love God, i-express niya yung pagmamahal sa pagsunod sa kanyang minamahal. Verse 13, but someone will say, may magsasabi, you have faith. O sige, sabi niya sa Hudyo, o kayo mga Hudyo, you have faith. Pero may works kami, may good works kami, sabi ng mga Gentiles. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Now, ang issue pa rin dito yung faith, hindi yung works. Sabi niya, may pananampalataya ka pero ako may works. Ipakita mo sa akin yung faith mo apart from your works. Pero ipapakita ko sa iyo, I will show you my faith. Andun yung faith? By my works. It is not the works that save. It is only by faith. But that faith produces good works. So you believe that God is one. You do well. And shudder. You want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless. No? Tandaan niyo, no? Ang pananampalatayang walang gawa is useless. How do you express that? Useless yung sabihin mo, I love God. Useless yung sasabihin mo, I follow Jesus. Without translating your words into action. Yung maganda sabi niya, diyan rin lang sabi, may nagugutom. Lumapit sa iyo, sister, gugutom po ako. Sabi mo naman, oh, papalain ka ng Panginoon. Sige na, umalis ka na. Pero may pagkain ka. Hindi mo man lang binigyan. Eh, anong klase pala ng panataya yun? Kung may gagawa ka naman, hindi mo gawin. Kaya nga sabi niya, useless ang pananampalatayang hindi nagbubunga ng buhay. Conclusion. Ang paghatol ng Diyos ay sa mga ginawa ng tao. Lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Siyang nakababatid ng laman ng puso ng bawat isa. Ang magiging batayan ng Diyos ay ang kanyang written law at ang unwritten law. Sinabi niya sa hahatulan ang lahat na ayon dito. Ang konsensya ay may mahalagang bahagi dito. Nasa loob nito ang kaalaman ng tao sa mali at mabuti. Kapag mahina ang value system ng tao, maaaring takpan ng kanyang pagkakasala ang kanyang konsensya. Ngunit hindi niya maitatago sa sarili ang kanyang maling gawa. Kahit nga si Adolf Hitler, may konsensya. Na libo-libo o milyon ang pinatay ng mga Hudyo, but still, he has a conscience. Alam niyo ba, si Adolf Hitler ay napakabuting ama at napakabuti sa kanyang mga pamilya. Kaya kung hindi niya pinatay ang mga Hudyo sa panahon niya, masasabi mong mabuting tao. He's a good family man. He's a good family person. Mapagmahal na tatay, mapagmahal na anak sa kanyang magulang. But he killed millions of good Jewish people. And that makes him a very horrible person. Pero merong good side siya sa family. Kung kaya ang Biblia ay nagsasabi na dapat ang ating konsensya ay malaya, ang maaari lamang mag-utos sa konsensya para ipasunod ang tao ay ang batas ng Diyos o liberty of conscience. Dahil ang mga bagay sa kasalukuyan kapag hindi naayon sa pananampalataya
Pag ang tao ay nag-uutos sa iyo na labag sa konsensya mo, di dapat ito sundin dahil ikaw ay nagkakasala. So, mahalaga na banggitin din natin kung ano binanggit ni Martin Luther, that our hearts is captive, our conscience is captive by the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito ay hindi nagkakamaling salita at utos ng Diyos. Kasalanan ang anumang gagawin na hindi naayon sa konsensya, because our conscience will excuse us or accuse us. Hayaan natin sundin ang naayon sa konsensyang binalot ng salita ng Diyos, dahil ito ay ang batas ng Diyos na naisulat sa puso ng bawat isa. Kaya nawa, whenever trials come, at sinasabi ng conscience mo which is captive by the Word of God, gawin mo ang kalooban ng Panginoon, because one day, kung paano mo sinunod ang kanyang kalooban, the Lord will judge us, whether our faith is true or fake. Ay po'y manalangin. Dakilang Diyos, kahabagan mo po kami. Ang iyong salita ay matalim, magkabilang talim ang tabak na meron ka. Hindi lamang sa nakikinig, kundi ako rin nagsasalita. Lahat kami ay nagkasala sa iyo. May mga pagkakataon na sinabi namin, susunod kami sa iyo, minamahal ka namin. And yet, ang buhay namin ay hindi nakikita sa ganitong uri ng pagmamahal. Salamat po sa iyong pangako na kung ipapahayag namin mga labi na kami makasalanan, kami po inyong patatawarin. Tulungan mo kaming manampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na lumakad na naayos sa pananampalataya, because anything that is against our conscience is a sin. At hayaan mo ang aming konsensya na maging captive ng salita ng Diyos, so that we may only do what is your will to us. So we pray, just like the prayer of Martin Luther, help us, O God. Maraming pong salamat. We pray that you bless your people, bless us in the Word of God. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Tanggapin po natin sa umagang ito, pagpapalan natin ng Panginoon. May receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. And may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you. And may the Lord, the God of peace, give you a righteous, holy peace coming from God. And as you leave this place, may He bless you, may He grant you a peaceful life. May God take care of all of you by His mercy and grace. So, may all the blessing of the Lord be upon you, people of God. In Christ's name, Amen. Para po sa panghuling awitin, let us offer 327, praise to the Lord Almighty, 327. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. All ye who hear, unto His temple draw near, to me in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wise.
behold again, that before I may adore Him. Magandang umaga po sa bawat isa.